Hello ma'am and sir, ito naman po ay isang video instruction para po sa ating updating ng status ng learner sa ating LIS. So una po, ang gagawin po natin ay mag-sign in gamit ang ating user account. So sa akin po, ginagamit ko po ay ang ating school admin account. So magsa-sign in po ako. Then pupunta po ako sa list of classes. Then unahin po natin ang update ng status ng Kinder. Dahil bakit po ang Kinder? Dahil po sa Kinder po wala po tayong descriptive or numerical data na kakailanganin po natin. So kung i-click po natin, so Kinder po ito. Okay, so kung i-click po natin yung pencil icon sa tabi ng no status, dati po kasi merong grade dito. So makikita nyo lang po yon sa grade 1 to grade 6 and grade 7 to grade 10. So dito po, i-click nyo lang po siya kung promoted siya, transferred out, drop, or nasa no longer in school. So sa akin, ang pwede lang po natin is yung promoted, transferred out, and drop. Wala pa po yung retain dito. Kasama po doon sa grade 1 to grade 10. So, kung promoted siya, click po natin yung promoted, then update status, then close, then press ko po yung F5 para makita natin yung result. So, nandun po yung promoted. Now, pupunta naman tayo ngayon sa grade 1. Okay. So, nagkaroon na ako ng isang example dito. So, gagawin po ulit natin. Halimbawa po ay click po natin yung pencil icon. Then, ang pinakabago sa ating updating ng status ng learner is meron po tayong box dito kung ang estudyante ay honor student, which is 10% of the graduating class, okay, sa mga RBEC. Tapos, doon naman po sa K-12, yung 90 po yung grade niya sa general average at wala po siyang 85 below sa ating final average. So, status po natin is promoted, halimbawa, then halimbawa kung honor student siya with a GP, general average or Gen Ave ng 91.25. Okay, 0. Okay, kasi 3 decimal places po kapag sa ating honor student. So, update status. Then, close natin. Press F5 ulit para makita natin yung result. Ayan po. Okay. The next po naman ay ang ialimbawa naman natin is paano yung nag-transferred out. So, click yung pencil icon. Then, status po natin ay transferred out. So, sa transferred out po, unang-unang tatanungin dyan is kung kailan yung last day nung bata na pumasok sa school. So, halimbawa po ay nung November 10, okay, 2014. Then, select the school type. Kung private yan, SUC, DOST, other government, BRAC, LC, tapos school abroad. So, halimbawa po, sa private sector yan po tayo. So, tatype lang po natin dito kung saang school. So, halimbawa sa amin, okay, magsa-search po yan. Okay, tapos, i-click nyo na lang kung saan po. Okay, so, Malasigi Catholic School, then, update status. Okay, tapos, close po natin. Again, press F5. Then, tignan natin yung magiging result. Okay, so, nandun po siya sa transferred out. Dito po, meron na tayong isa. Click ko lang po para makita natin. Ayan. Okay. Transferred out. The next naman po, tayo dun sa summary. Next naman po is yung nag-transferred out doon sa abroad. Okay. So, click po ulit natin yan. Then, status is transferred out.
Then, yung kung kailan po siya huling pumasok sa school. Okay, 16. Tapos, school type, sa school abroad. Tapos, lagay niyo yung country. For this testing site, wala pa pong lumalabas na country. So, wala din pong lumalabas on the school name. So, i-update na lang po yan ng ating technical team sa susunod po. Okay? Then, next is yung sa drop. So, check muna natin. Sa drop natin, meron na tayong isa. So, kung mag-drop tayo ng isa pa, so, halimbawa dito, ang bata ay drop. Okay? Then, kailan siya nag-drop? Nung December or January 5. Okay? Then, yung reason, pipili na lang po tayo. Okay? Then, update status. Then, close. So, F5 po tayo again. Then, mapapansin natin, yung drop natin ay meron na tayong dalawa. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat.